ito lang naman yung payo ko sa inyo. Kasi gawa ng, nanggaling na ako sa ganyan. Alam ko na yung kalakaran. Alam ko na yung mga meron, 'di ba? Pero siyempre, generation na ngayon, maraming nagbago. Pero hopefully na ano nyo naman, tawag dito, i-pursue nyo pa rin. Yun lang naman. Hi mga kaswisi! So nagbabalik po ako ulit sa aking, dito sa aking channel, no? Ayan. So nandito na naman tayo sa ating episode for today. Ayan. So, bago ang lahat mga kaswisi, kung bago lang kayo sa aking channel or sa aking page, no? So, please hit like and subscribe and click the notification bell para maging updated po tayo sa aking mga videos for today. Ayan. So, mga kaswisi, no? Hindi na ako magpaligoy-ligoy pa kasi marami kasi nagtatanong, no? About sa iTime dito sa after nating mag-apply sa company na gusto lang naman natin i-try kung matatanggap pa tayo o hindi, no? Kung natanggap man tayo, syempre nag-requirements na tayo, nagkaroon na tayong uniform. At the same time, nagkaroon na tayo ng iTime dito sa SM, no? Tapos, sa lahat ng mga nangyari, syempre gumastos tayo doon. All of the sudden, is hindi na tayo matutuloy. For so many reasons, no? Ayan. So, ang lahat ng sasabihin ko dito, huwag kayong ma-offend, no? Kasi, unang-una, mga kaswisi, huwag kayong ma-offend. Ito lang ay real talk lang ito, no? So, marami kasi nagtatanong about sa, paano nga naman kung hindi ka na matutuloy. Paano nga ba mapupull out yung iTime mo sa company na to? Yung pala, mag-a-apply ka lang pala sa iba, mga ganyan. Hindi kayo natuloy kasi maraming dahilan, maraming instances. So, hindi natin maiwasan yan, no? Yun. So, mga kaswisi, unang-una dito mga kaswisi, bago ka kasi mag-apply, no? Pag-isipan mo munang mabuti kung okay ba to sa'yo? Kakayanin mo ba? Mahaba ba pasensya mo? Willing ka bang matuto? Ganyan. Willing ka bang mag-accept ng kamalian? Ganyan. Kasi yung iba dito kasi mga kaswisi, hindi tumatanggap ng kamalian. Hanggat maaari nangangatwiran kahit na alam niyang hindi naman tama, no? Tapos may iba naman na parang mahaba, hindi na mahaba yung pasensya niya, talagang hindi na nakapaghintay, no? Kasi sa haba ng paghihintay, then nag-apply na lang sa iba, natanggap, tapos nag-intro, tapos nag-requirements, tapos hindi ma-pull out yung iTime niya kasi nga meron siyang existing sa company na dati niyang in-applyan and all of the sudden, hindi na siya natuloy, no? So, isang malaking issue yun at problema yun para sa part mo. Kasi, papahirapan ka niyan. Papahirapan ka ng company. Sasabihin na, ay naka-pull out na kahit hindi pa. Ganon. So, maraming hindi mo rin masisi ang company na to kung sa tingin mo ay pinahirapan ka, ang tagal i-pull out, ilang buwan na hindi pa na-process yung papel ko, or either hindi pa ako nakapag-start ng magtrabaho, ganyan. Kasi ganito yan mga kaswisi. Patience is a virtue talaga. So, kahit ano man ang reasons mo, kung makapaghintay ka o hindi, wala tayong magagawa kasi sila yung may company, sila yung magpapasahod sa iyo. Kung hindi ka naman sana matutuloy o hindi ka na matutuloy, i-inform mo muna sila. 'Di ba? Hindi naman kita masisi kasi nakapag-requirements ka na, yun nga lang, kabawasan yun para sa iyo kasi nandun na lahat, may uniform ka na, lahat, may requirements ka na. Isipin mo ang requirements, magkano yun? Magkano ang requirements, 'di ba? Sa NBI pa lang, police clearance, mayor's permit, health certificate, 'di ba? X-ray.
O, pag nagka-problema ka pa sa x-ray, di panibagong x-ray ka na naman, di ba? O, yung travel time mo, yung pagkain mo, sana before kang lumipat o hindi ka na matutuloy, magsabi ka sa company mo na, ma'am, hindi na po ako matutuloy, ganyan. Kasi pag once na pinasok na yan, yung file mo or pangalan mo sa system ng SM, may hirapan kang i-pull out or mag-apply ka sa iba. Kasi nga, in the first place, hindi ka naman natuloy, no? Alam mo, kapag ka nag-apply ka sa company, i-make sure mo sa sarili mo, alam mo yung ginagawa mo or willing kang matuto. Kasi lahat naman nagsisimula sa zero knowledge. Naging stepping stone mo naman yung trabaho na yon, experience na rin. Para sa susunod na employment mo is alam mo na. Ganun. Ako mga kaswisi, nung hindi pa uso ang iTime na yan, nakaano pa kami nun, chrono na tinatawag. So itatap-tap mo lang yung ID mo dun sa chrono nila. Counted na yun, no? Although hindi pa ganun ka high-tech yung system nila dun, makikita at makikita pa rin yan na nag-i-in and out ka. May iba kasi mga kaswisi, hindi nagta-time out. Kasi katwira nila nag-extend ka ng oras dun sa selling area, although nakalabas ka. Mga ganun. May mga instances na ganyan. May mga bagay na dapat na binabago na. So meaning itong company na to, isa na yan si SM o kahit saang pa yan, nag-update sila. Kasi ang iniiwasan dito ay magkaroon ng mga possibilities na gumawa ng hindi maganda ang mga employee nila. Ganun. So kailangan na may mga ganitong update na, no, or systems na tinatawag para mas maano natin yung mga employee. Kung halimbawa ang pangalan na to ay nakaban na sa ganitong branch, hindi na siya pwede sa ibang branch. Ganun. Tapos kung ikaw ay nakapag-apply na, nakapag-requirements, tapos mag-i-start ka na sana mag-work, hindi ka na natuloy for so many reasons. Tapos all of the sudden nag-apply ka sa iba, tapos gusto mong pawiin or i-pull out. Hindi mo naman mapu-pull out kasi papahirapan ka ng company. Kasi hindi ka nga natuloy. Kasi ang mga company na to, mga kaswisi, hindi mo sila masisi na ganun ang gawin sa'yo. Although mapu-pull out naman yan, pero papahirapan ka muna nila. Kasi nga, yung ine-expect nila sa'yo na matutuloy ka sa branch na yun, all of the sudden, hindi ka na matutuloy. No? Hindi ka na makakapag-duty. Kasi nga, may reason. No? Ano man ang reason ninyo, mga kaswisi, isa lang masasabi ko sa inyo. Huwag nyo sayangin, no? Huwag nyo sayangin yung mga pagkakataon na meron sa inyo. Kasi hindi lahat ng tao sa mundong to ay nabibigyan ng pagkakataon. So kayo, bilang mga baguhan sa mundo ng sales, no? Huwag nyong itapon or i-disregard yung mga ganito. Kasi isa ito sa mga experience natin, no? Lalo na kung may maisipan nyo magtrabaho abroad. So alam na ninyo, 'di ba? Kahit papaano may knowledge kayo. Siyempre iba pa rin yung siyempre nag-apply ka, naghintay ka, talagang willing ka namang ibibigay naman 'yan kung talagang para sa iyo. No? Kaya nga natin hinahanap yung kapalaran natin or naghahanap tayo ng trabaho, hindi lang para sa kumita tayo ng pera, kundi magkaroon tayo ng knowledge dun sa mga trabahong ina-apply natin or willing na tayong matuto. Ganun. Kasi may iba talaga na nandahil sa ganito, hindi na natuloy. Nandahil sa ganyan, hindi na rin matutuloy. Maraming dahilan talaga, no? Pero isa lang sasabihin ko sa inyo, kung hindi man kayo matutuloy sa company na in-applyan ninyo, sabihin nyo na kagad ng maaga para naman hindi sumama loob nyo.
company or HR na nag-a-assist sa inyo para makapag-start na kayo mag-duty. Kasi ang pag-hire, although kahit sabihin natin hindi kawalan sa kanila, kasi ang point dito is yung record mo sa kanila. Ang tanong, paano natin mapupull out kung hindi tayo makikiusap din naman sa kanila? Kasi sila naman yung magbibigay sa iyo ng trabaho, magbibigay sa iyo ng pangalan dun sa record nila. Kaya kailangan mong gawin yun. Yun lang. Yan. So, I hope na nagkaroon kayo ng tips and ideas pa rin about sa ating episode for today, no? So, huwag kayong ma-offend, no? Kasi, ang lahat naman ng sinasabi ko dito ay based naman din yung sa experience ko. Pero sa instances na ganyan, gaya ng mga tinatanong nyo sa akin, hindi ko pa na-experience yan. So, ito mga kaswisi, ito lang naman yung payo ko sa inyo. Kasi gawa ng, nanggaling na ako sa ganyan. Alam ko na yung kalakaran. Alam ko na yung mga meron, 'di ba? Pero siyempre, generation na ngayon, maraming nagbago. Pero hopefully na ano nyo naman, tawag dito, i-pursue nyo pa rin. Yun lang naman. Ayan. So, hanggang dito lang ako. Bye!